Good morning! Mag-start na po tayo, pero bago po tayo magsimula, okay lang mag-request, paki-occupy po natin yung mga vacant chairs sa unahan. Kasi para po yung mga latecomers sa likod po sila, hindi po kayo madidistract. Sige po, galaw-galaw po. Dito po. Sige po. Dito po may dalawa pa po. Nag-CR dito. Sa likod po. Nag-CR din. Sige po, kasi pag nag-start po tayo, no reservation na po ha. Sir, may katabi kayo dyan? Meron po ditong 3. Yung mga nasa bandang likod po, mas madali nyo pong maintindihan yung explanation kapag malapit po kayo sa speaker. So, okay na po. So, good morning! Good morning! Siguro iba nagtataka bakit good morning. Sino po rito yung mga first-timer? Ayan, welcome po. Palakpakan naman natin yung mga first-timer. Alam niyo po, pag first-timer, dito lang po kayo papalakpakan. Tama ba? Kasi pag may mga pinuntahan naman kayo, hindi naman kayo normal yung pinapalakpakan, diba? So, hindi po ako yung speaker ngayon. Ang task ko po for today is ipakilala po yung speaker. Sino ba yung nasa harapan nyo? So, I'm Judith Santiago. So, pangalan pa lang po, hindi nyo makakalimutan. Every time na makaka-receive po kayo ng mga bills, due date ng Meralco, due date ng Globe, ng PLDT, lahat ng meron kayong mga due date, maaalala nyo po ako. Tama o tama? So, paano po ako na-involve dito? Dati po akong teacher. So, high school faculty teacher po ako. First time ko po sa gantong klase ng industriya. Wala po akong ka-idea na may ganito palang klase ng kitaan. Na-involve po ako kasi inimbitahan po ako ng isang kaibigan. Family friend po yun ng husband ko. Sabi nila, attend daw po ako ng isang seminar. For your information, ang mga teacher po, kahit po bakasyon, may mga seminar po kami. Alam niyo po ba yon? So sabi ko, wala bang iba? Kasi seminar na naman, parang nakakasawa. Kaya lang syempre, sabi niya, may magandang product daw ma'am para sa kagaya kong stress. Kasi alam niyo naman yung mga teacher, stress o stress? Wow, grabe. Teacher ka, ma'am? Alam na alam ni ma'am mo stress, di ba? Kasi kami po yung mga nagtatrabaho na kahit wala kaming tinatawag na OT pay. Bakit po? Kasi yung mga trabaho namin, naiuwi pa namin school. From school, nauuwi pa namin sa bahay. Nagko-compute kami ng grade, gumagawa ng lesson plan, gumagawa ng cards, ng exam. So yun, wala na pong OT pay yun. Maigi pa nga sabi ko, sa mga factory, meron silang OT pay, tama? Sa kagaya po namin, wala. Tapos stress pa kasi imagine nyo, isang tao lang kami, ilan po yung hinahandle namin sa bawat klase. So nakakapagod. So sabi niya, sama daw ako kasi may magandang product daw na makakatulong sa akin. Kung ikaw yun ma'am, sasama ka hindi? Siyempre sasama, siyempre mabuting kaibigan, sumama po ako. To cut the long story short, physically present but mentally absent. Ano kayang itsura ko ng mga panahong yon? Gusto niyong malaman? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan naman po yung itsura ng mga interesado. Palakpakan niyo naman. And then, nagtuloy-tuloy po ako, na-inlove po ako sa products ng AIM. Ang problem ko po dati is dysmenorrhea. Alam po ang dysmenorrhea? Sino nakakaalam? Taas ang kamay. Buti na lang, puro babae. Kasi nung minsan, sa Cavite, taga Cavite po ako, may nagtaas po lalaki. Tinanong ko tuloy, sir, nagkakaroon ka din, diba? So, yun po yung problema ko, dysmenorrhea. Natulungan po ako ng product na Complete and Colidus. So, ngayon po, full-time ko po siyang ginagawa. AIM Global na lang po. And marami na pong nangyaring blessing. So, with that, sana po pakinggan nyo kung ano po i-share namin sa inyo. Kung di man to para sa inyo, pakinggan nyo kasi baka kayo lang po yung maging way para ma-share nyo po yung ganda ng products namin sa ibang tao. Tama? So, thank you. Hindi ko na po patatagalin. May traditional clap po tayo para sa mga member. Alam nyo na naman to. Pag sinabi ko pong isang complete,
Isang palakpak, isang padyak, sabay sigaw ng woo. Ano po ba yung woo? Windows of opportunity. So, gusto ko po makita kung paano kayo pumalakpak ng traditional clap. Okay lang, sample tayo. Isang complete. Ay, grabe, parang popcorn, di sabay-sabay. Alam niyo yung popcorn, pag nagputukan, di ba hindi yung sabay-sabay? So, kailangan po sabay-sabay kasi hindi po papasok yung speaker natin. Napakaswerte nyo. Alam niyo po itong speaker natin, favorite ko talaga siya. Lagi ko siyang pinapakinggan kasi nag-e-enjoy ako sa kanya. Ang ganda ng the way na mag-present siya. So, kailangan wag tayong mapahiya. I-welcome natin siya ng bonggang-bongga. Okay lang ba yon? Yes. So, ulitin natin ha. Isang complete. Yan. Ang speaker natin for today, isa po siyang member ng Speakers Bureau, Millionaires Club. At the same time, na-reach niya na po yung highest position na Global Ambassador. So, siya na po yung magkikwento kung ano po yung mga na-achieve niya po dito. So, 2 complete. 3 complete. At milyong complete para kay Miss Yani Leonor. Oh, magaling ba si Judith? Yes. Si Judith? Oh, palakpakan naman natin si Judith. Okay, so good morning. Naku, may narinig ako 10 taong hindi sumagot. Oh, gano'n kasi katalas mga pandinig namin dito. Yung mga hindi sumasagot, yun ang kauna-unahan naming naririnig. Kaya okay lang ba, pag may konting pagbati, dapat may konting ring pagbati. Pag may konting tanong, dapat may konting ring? Naku, yung iba hindi sumasagot. Hoy, alam niyo po ba, ang una po nating pag-uusapan is more on health. According po sa trainer doctor natin, kapag daw hindi mo ibinuka ang bibig mo for the next 2 to 3 minutes, meron pong bacteria na nag-mutate dyan na after 2 to 3 minutes, saka mo lang ibinuka ang bibig mo, naku, malamang ang katabi mo, patay. Ha? Kaya kung talagang concern ka sa katabi mo, kailangan pag may konting tanong, may konting? Okay lang po ba? Nako, pag-alawang pag-uusapan natin, tungkol sa pagyaman. Alam niyo po ba, sa pagsagot pa lang ng yes, ang malalaman na po dyan kung yayaman ka ba o hindi. Yung mga yes niyo, mukhang malayo pa po sa pagyaman. Ha, ang yes sa mga taong gustong yumaman, yes pa lang with attitude na. Kailangan may konting lambing. Kailangan ng yes mo ganito. Yes. Ganon. So, okay lang po ba pag may konting tanong, may konting sagot? Mga napaghahalata. Okay, so pakilala po muna ako. I'm Landy Leonor. I'm an advertising graduate from PUP. So, advisor ko po, nagme-mentor po sa akin is mother ko. Retired teacher na po siya. At sabi niya sa akin, anak, pakibasa nga yung libro ni Robert Kiyosaki. Sino ba ditong familiar na kay Robert Kiyosaki? Pakataas po yung mga kamay. Wow, marami-rami ah. So, para sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, siya po yung author ng Rich Dad, Poor Dad. And according po dun sa unang book na isinulat niya, yung principle na nagustuhan ko po doon is tayo daw po okay lang na maging empleyado. But during our employment period, ay kailangan daw po kunin na natin lahat ng experiences na kakailanganin natin. Pero after that, hindi daw po dapat tayo matapos sa pagiging empleyado lang. Dapat matuto rin tayo negosyo. So, yun po yung ginawa ko. Naging empleyado rin po ako for 4 years sa iba't ibang advertising company. Pero after po nun, nag-decide po ako magtayo ng sarili kong advertising firm. Pero nung nakita ko tong negosyo na to sa Alliance in Motion Global, grabe, shinutdown ko po yung business ko. Even nga po yung masteral ko, thesis na lang. Hindi ko na po tinapos. Bakit? Kasi nung ginawa ko po tong negosyo na to, is humarap po ako sa napakatinding problema. At yun ang good news namin sa inyo ngayon. Pag nagustuhan nyo yung negosyo na ipapresent ko sa inyo ngayon, ay nako, magkakaroon na rin kayo ng problema. Okay lang po ba yun? Ba't parang dalawa lang nag-yes? Siguro iniisip nyo ba, ano ba naman yung problema lang pala pinunta ko dito? Eto, okay lang po ba? I-share ko muna sa inyo kung naging problema ko. Yes!
Kasi malay nyo, hindi ba, gusto yung opportunity na i-present namin sa inyo ngayon, ma-encounter na naging problema ko, ba, edi at least, alam mo na yung gagawin mo. So, ulitin ko po ang tanong, okay lang po ba? I-share ko muna sa inyo kung naging problema ko. Yes! Yeah. So, ano nga po ba naging problema? Naging problema ko po nung ginawa ko po itong business ito after doing the business in 1 year. Ang naging problema ko po is I bought my first brand new car. Oh, kaya lang yung iba hindi naman pumalakpak. O humabol pa. At yung iba, hindi na nga pumalakpak, nakaganyan tayo. At nakataas pa ang kilay. At ang sabi, naman ngayon. Problema ba naman yan? Kaya joke lang yun, Hindi talaga yun. Naging problema. Ang naging problema ko po talaga nung pong napili ko po yung kotse, hindi pa ako marunong mag-drive. Tsaka wala akong lisensya. Kaya tayo nabili yung kotse. Nakausap pa ako sa ahente ng Honda. Sabi ko, pero deliver naman dito yung kotse. Yung mga ahente, kilalang mababait yung mga yan. Tama po ba? Mana ahente. Hindi, mabay talaga yung mga yan. So, dineliver naman nila the next day. Saka lang po ako nag-apply ng student license. Ang student license, good for 6 months. Since hindi nga ako marunong mag-drive, na-maximize ko po yung 6 months. Pero, nung natuto ako mag-drive, grabe, excited ako i-drive yung sarili kong kotse. At sa sobrang excitement ko, may napatunayan ako isang bagay. Ano yun? Napatunayan ko na totoo pala ang insurance ng kotse. Bakit? Kasi unang sala sa kalsada, bangga agad. Parang ang saya nyo pa, bangga nga, ha? Pero kung kayo ngayon, ang tatanungin ko, sige, kayo na mamili, ano ba ang gusto nyo maging problema? Yung naging problema ko, o itong pangalawang problema na tipong, ang galing-galing mo mag-drive. Kaskasero ka sa daan, may lisensya ka pa, professional pa. Pero ito ngayon ang problema mo, wala ka namang sariling sasakyan. Ano mas gusto yung problema? Yung nauna yung pangalawa. Mas maganda yung problema ko, di ba? Dahil madaling mag-aral mag-drive at madaling kumuha ng lisensya. Pero mahirap bumili ng sariling kotse. Kaya kung gusto yung maging problema, yung naging problema ko, simple lang ang kailangan nyo gawin. Kailangan lang po, keep an open mind lang po tayo for the next 30 minutes. Okay lang po ba? 30 minutes lang. Parang ayaw nung iba. Okay lang po ba? 30 minutes lang. And 5 hours. And tagal niya sumagot. Okay, and according din po dun sa second book ni Robert Kiyosaki, ang income daw po natin ay nanggagaling lang sa apat. It's either through employment, self-employed, business, or investment. Pero itong 4 quadrants ito, shinortcut na lang po yan ni John Paul Getty. And according po sa kanya, it's either we are receiving linear income or we are receiving residual income. Ano po ang pagkakaiba? Pag sinabi po nating linear income, ito po yung mga tao na nagtatrabaho para kumita ng pera. Or in short, ito rin po yung mga tao na no work, no pay. Katulad po ng mga empleyado. Pero ito po I have nothing against sa pagiging empleyado. Yun nga lang, ito talaga ang reality. Pansinin mo, isang empleyado, umabsent ng 1 linggo, ano kaya ang matitira sa sweldo? Wala ka agad, grabe, 1 linggo na. Yun nga lang, bawas na. Tama ba? Kahit nga sabihin natin mga self-employed, sino yung mga self-employed? Mga lawyers, doctors. Pero pasanin mo, doktor na walang pasyente, may kita po ba? Lawyer na walang kaso, may kita po ba? Wala. So, pag sinabi nating linear income, medyo mabagal po ang pag-asenso dito. Bakit? Because we're spending our 100% effort na mag-isa lang tayo. Na kapag tayo mismo nawala, let's say, nagkasakit ka. Naku, di bali wala na rin yung 100% na effort mo. But compared if you belong to residual income, naku, ito na po yung mga tao na kahit hindi nagtatrabaho, kumikita ng pera. Meron bang ganon? Meron po, katulad ng mga negosyante at mga investors. Katulad po sa generation natin ngayon. Sino po yung kilalang-kilala yung malalaking negosyante dito sa Pilipinas? Henry C. Sino pa? Lucio Tan. Isa-isahin natin yan. Si Lucio Tan po. Ano mga kumpanya ni Lucio Tan? Ano yun? Philippine Airlines. Ano pa? Fortune Tobacco. Pero ang tanong, si Lucio Tan po ba nakita nyo na nagpalipad ng aeroplano ng Philippine Airlines? Ba't parang 5 lang ang nakakita? yung sumasagot, mukhang nakita nyo na Uulitin ko ang tanong, si Lucio Tan po ba nakita nyo na nagpalipad ng aeroplano ng Philippine Airlines?
Aba, dapat lang po hindi kasi masyadong mataas yan. Ha, hindi nyo talaga makikita. Ibahin na lang natin ang tanong. Si Lucio Tan po ba, nakita nyo na nagpakatakboys dito sa may Ortigas? Pero ang tanong ngayon, magkano ang kinikita ni Lucio Tan? Oh, bilyones talaga, no? Diba? Hindi lang millions, billions pa. Bakit? Kasi pag sinabi nating residual income, ito po yung you have 1% of 100 people na katulad ni Lucio Tan. Aba, libo-libong empleyado niya ang pumapasok na sa bawat kumpanya na siya ang may-ari na kahit hindi siya nagtatrabaho, kumikita siya ng pera. Parang katulad ni Henry C. Si Henry C po, ano mga kumpanya ni Henry C? SM, ano pa? Video, ang tanong ngayon, si Henry C. ba nakita niyo nag-bagger sa SM? O hindi naman na sumagot yung iba. Mukhang nakita niyo na. Wow, ulitin ko. Baka hindi lang tayo nagkakaintindihan. Si Henry C. ba nakita niyo na nag-bagger sa SM? Si Henry C. ba nakita niyo nag-cashier or nagtalo sa video? Pero ang tanong, magkano kinikita ni Henry C? Bilyon na naman. Bakit ganun na nangyari? Kasi nga pag sinabi nating residual income, ito yung kahit hindi ka na magtrabaho, you still have 1% of the 99 people na ito po yung principle na sinusunod ng mga Chinese. Ano sabi ng mga Chinese? Mas gugustuhin ko kita piso sa 100 tao kesa kita 100 piso sa iisang tao. Bakit pag tong taon to nagkasakit, anong kita ni Chinese? Wala na. Kumpara dito, isa lang magkasakit. May kita pa ba sa Chinese? Yes, meron pa rin siyang 99 pesos na kung tayo daw po papasok ng negosyo. Ito po ang kauna-unahang dapat ini-implement natin. Yung tinatawag na law of leveraging. Na yan po yung system na ginagamit ng mga ng Jollibee, ng McDonald's. Ano po yung ginagamit nila na principle para magparami? Anong tawag doon? Franchising. Parang katulad po ng McDonald's. Alam niyo po ba, ang may-ari ng McDonald's is si Ray Kroc. And for every branch ng McDonald's, meron pong 3% royalty income si Ray Kroc. Ang tanong ngayon, ilang branches ba meron ang McDonald's? Oh, hindi lang yan local, di ba? International, worldwide pa yan. So imagine niyo ilang 3% yun. Pero ito pang isa pang tanong. Alam niyo po ba kung nasaan na si Ray Kroc? Tama. 6 feet under the ground na. Imagine niyo na lang si Ray Kroc, patay na. Pero kumikita pa rin ang pera. Ang tanong ngayon, gusto niyo ba mangyari sa inyo yun? Parang halo-halo na. Hindi ko maintindihan. Hindi. Ay, nako, eto, wala naman po akong sinasabi na kapag kailangan yung mamatay para lang ma-implement ang law of leveraging, ha? Hindi naman requirement na kailangan 6 feet under the ground ka. Aba, kahit buhay na buhay ka, kayang-kaya mong i-implement ang law of leveraging. Especially if nandito ka sa Alliance in Motion Global. Bakit? Kasi katulad ko po ako, nandito ako ngayon sa harapan nyo. Ang laki na ng eyebags ko. Minsan may mga kachat ako, mga international, Middle East, Southeast, minsan may US pa, meron pang Hawaii. Lately pumasok, eto na lang pansinin nyo. Ngayon nandito ako sa Pilipinas. Mamayang gabi, matutulog na ako. May mga business partners ako ngayon sa Hawaii na ginagawa ang negosyo. O pagdating ng gabi dito, anong oras sa Hawaii? Umaga. So, pagtulog ko, sila gagawin ang negosyo. O, ang tanong ngayon, pag ginawa nila ang negosyo, since business partner ko sila, may share po ba ako sa trabaho nila? O, yun ang maganda sa negosyo natin. Dumarating yung time na kahit natutulog ka na, kumikita ka pa rin ng pera. Ang tanong ngayon, gusto niyo ba mangyari sa inyo yan? O yan, pagdating talaga sa pera. Pero ito, kung gusto nyo mangyari sa inyo, nako, kailangan tanggalin mo tong sakit na to. Ano yung sakit na yan? Nako, hindi po yung mga pimples na nagtutubuan sa mga mukha natin. Ano po yung sakit na acne? Nako, yan po yung mga tao na alam ko na, yan, may kilala po ba ganyang klaseng tao? Nako, ang dami niyan. Yan yung mga hindi sumama. Ngayon, sabi mo, ay Mare, tignan mo naman yung negosyo ko. Ang ganda. Ano sinagot sa'yo? Ay, nako Mare, alam ko na yan. And yung mga kabrad mo, ay bro, tignan mo yung negosyo ko. Ang ganda. Ano sinagot sa'yo? Ay, nako bro, alam ko na yan.
Aba, lahat na lang ng bagay, alam niya. Sabi nga rin sa mga business books na nabasa ko, there is no permanent thing in this world rather than change. And change is equals to growth. Na kung gusto mong mag-grow ka as individual, aba, kailangan marunong ka mag-adapt sa mga changes. Kasi sabi nga ng isa sa mga mentor ko, if you always do what you've always done, you will always get what you've always. Parang dalawa lang nakaintindi. Ano daw? Ang bilis naman kasi. Ano ibig sabihin daw? Sabi nga sa Tagalog, kung paulit-ulit lang ang ginagawa mo, ang resulta mo, ano? Paulit-ulit lang din. Kaya nga, for things to change, you have to change. Aba, hindi mag-uumpisa ang pagbabago ng buhay natin sa mga kapitbahay nating chismosa. Mag-uumpisa ang pagbabago ng buhay natin. Kanino? Sa sarili. Para na rin sa mga kabataan na nandito ngayon, o para na rin sa mga magulang na nandito ngayon. Naku, iwasan niyo po itong virus na to, na dumapo sa inyong mga anak. Ano po yan? COD.com. Ano ba yung COD.com? Naku, yan po yung mga kabataan na care of daddy, care of mommy. Sino yung mga yan? Yung mga kalabit? Pengi. Mommy, pengi naman ang panglod. Daddy, pengi naman ang pang-shopping. Wala lang iniasa sa magulang. O, mga estudyante natin dito, parang sasama na mga tingin nyo sa akin. Ay, naku, huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman sinasabing kayo yon. Yung katabi nyo. Hindi, joke lang. Pero ito, bakit nga ba ganyan nangyayari? Ano bang laging sinasabi ng mga magulang sa mga anak nila? Oh, anak, mag-aral ka na mabuti ha. Kailangan pag-graduate mo ng elementary, high school, ikaw ay valedictorian. Kailangan pag-graduate mo ng college, ikaw ay cum laude. Para pag-graduate mo, makakuha ka ng magandang. Diba? Alam natin yan. Pero pasanin nyo, anong laging sinasabi ng mga Chinese parents sa mga anak nila? O ikaw anak, aral ka buti para pag iyo graduate, hawak ka ating. Nakikita nyo po ang pagkakaiba? Ang mga Pilipino, saan tayo nakafocus? More on employment. Pero ang mga Chinese, saan nakafocus? More on? Ang tanong, sino ang mas successful sa dalawa? Filipino, Chinese? Chinese. At simple lang naman, kung gusto mo maging successful ka, simple lang yan. Kailangan lang dumikit ka at makinig ka sa mga taong successful din. Totoo po yun. Kasi pansinin nyo, noong time na nag-aaral tayo, hindi ba lahat ng mga kaklase nating mga matatalino, mga dense lessons, hindi ba sila mga magkakabarkada? Di ba sila magkakasama? Pero pansinin mo, lahat din ng kaklase mong bobo nasa row 4. Bakit nasa row 4 yung mga yan? Kasi magkaka-cheating mate yung mga yan. Sabi nga nila, birds of the same feather are the same birds. Yun ang uso ngayon. Hindi, tama po yun. Flocks together. Sabi nga nila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya po mag-ingat tayo sa mga tao na sinasamahan at pinapakinggan natin dahil more or less sila yung mga tao na nakaka-impluwensya. Kanino? Sa atin. Kaya nga kahit saan ako mag-conduct ng mga seminars, isa lang po ang lagi kong sinasabi. Isa to sa mga lagi kong sinishare na kung gusto mo maging successful ka, simple lang naman Kailangan lang dumikit ka at makinig ka sa mga taong successful din. Malinaw po ba tayo doon, mga kapatid? Yung iba hindi na naman sumasagot. Siguro yung iba talagang kinidnap lang Ang sabi, kakain. Bakit hanggang ngayon gutom pa rin? Mamaya daw, pagkatapos. Eto, para lang mas malinaw sa lahat na nandito ngayon. Para lilinawin na natin. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Yan na nga ba sinasabi? 5 lang ang nakakaalam. 5 lang ang sumasagot. Ulit, ano daw ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ayan, negosyo. Okay, so ang tanong ngayon, importante po bang kumita tayo ng pera? Yes. Mahalaga po bang kumita tayo ng pera? Yes. Dahil tayo ay mga mukhang? Halo-halo na naman yung mga sagot ng iba. Napaghahalata. Inuulit ko, ang pag-uusapan natin ngayon ay negosyo. Kaya ibig sabihin yan, kaya po kayo nandito ngayon, kayo po ay mga mukhang?
Negosyante, ha? Okay, so umpisahan natin. So ano ba itong negosyo na to? So ang company po natin is Alliance in Motion Global. Na-establish po tayo 2006. So 8 years na po ang ating company. Ang mga incorporators po natin dito sila Dr. Ed Cabantog. So siya po ang ating CEO, Chief Executive Officer. Ang ating pong Chief for Finance, si Engineer Francis Miguel. At ang ating Chief for Marketing and Training Officer, si Mr. John Asperin. Hello. Maganda tong negosyo na to, kuya. Pumunta ka na. Okay. And marami na po tayong awards na nakuha. And we have tied up with $1 billion companies. We have Nature's Way, DSNN, AMS Life. And our flagship product is C24-7. So ano ba ang C24-7? Meron po yung 22,000 phytonutrients. Ilang phytonutrients? 22,000. So ano yan? We have 29 vitamins, minerals, and trace minerals. So para sa energy booster po yan. Parang pasmado yung ating screen. Okay. And we also have 18 amino acid, mga building blocks of protein naman po yan. We also have super green food and spirulina blend. Naku, maganda po ito sa mga may bukol sa loob ng katawan. Ano mga bukol yon? Yung mga myoma, cysts, goiter, cancer. Yan. Maganda ang C24-7 sa kanila. And we also have 12 whole fruit juice blend and 12 whole vegetable juice blend. So sabi dito, whole, ibig sabihin isinama na ang balat at buto. Bakit kailangan gawin yon? Kasi according sa research, 95 to 98% ng nutrient content ng fruit and vegetable ay nasa balat at nasa buto. Kaya isinama na rin natin siya sa C24-7. And we also have 12 mushroom. Ito maganda po to sa mga diabetic, maganda to sa mga ugat-ugat, yung mga may problema sa ugat. At maganda rin po to sa mga may mga bukol din sa loob ng katawan. And we also have 12 digestive enzyme. Ito mga probiotics naman po to. Good for digestion. At makakatulong din po to para mailabas natin yung mga toxin sa loob ng ating katawan. And we also have 12 herbs and specialty nutrients. Ako, ito po yung maganda naman sa mga may barado ang mga ugat-ugat, yung mga high blood at sa mga taong makakalimutin. And we also have 10 EFA, essential fatty acid, or mas kilala po yan as omega oil. At ang meron ng C24-7, we have omega 3, 6, and 9. And we also have 5 anti-aging antioxidant enhancer. Ito nakakapagpabagal ng pag-edad. At 4 longevity polyphenols, nakakapag-reverse naman siya ng aging process. Na kung kayo po sa mga idaran nyo ngayon, kayo iinom ng C24-7, nako, hindi po malayong mangyari. Pwede kayong umabot ng hanggang 100 years old. Oh, sino dito gusto umabot ng hanggang 100 years old? Taas sa mga kamay. Pumalakpak, di naman nagtaas. Siguro hindi tayo nagkakaintindihan. Natuwa lang. Siguro inisip na iba, ay ako umabot ng 100. Baka alagay na ka ng mga anak ko, ng mga apo ko, baka ako'y nakadayap. Na ito, ulitin ko ang ginagawa ng longevity polyphenols is nire-reverse niya ng 30, imagine hanggang 60% yung pag-age ng organs natin, meaning kahit umabot ka pa ng 100 years old, ang pakiramdam mo ay parang batang-bata ka pa rin. Oo, tipong kahit 100 ka na, nakakapag-ballroom dancing ka pa rin. At kahit 100 ka na, nakakapag-dota ka pa rin. Oh, kaya ang tanong ngayon, sinilito ko sa umabot na hanggang 100 years old sa mga kamay. Naku, kailangan may suhol pa. And we also have other products like Complete. Pero ito, konting refresh. Ilan ang phytonutrients ng C24-7? 22,000. Ang Complete naman po, meron siyang 16,000 phytonutrients. Kasi pareho lang po sila ng laman ng C24-7. Eh bakit naging 16,000 na lang? Kasi wala na po dyan yung longevity polyphenols, yung nakakapag-reverse ng aging. At para mas malaman nyo yung difference ng dalawa, C24-7 versus Complete, umattend po kayo mamayang 4 p.m. ng ating intensive product. Okay? So, ito pong ipapakita ko sa inyo is more on overview. Okay? Next, we also have Restore Life. Ito naman po yung full concentration ng ating longevity polyphenols. And we also have Slim and Trim para naman to sa mga taong ST. Mga sobrang yan. Okay? Kasi ang ginagawa po nito is sinatanggal niya yung gana natin sa pagkain. So, we also have
Kitty 24/7. Ito naman po ay para sa mga bata. At ang good news, ang Kitty 24/7, hindi lang siya multivitamins. Meron pa siyang fruits and vegetables na hate ng mga bata. Pero ang good news sa Kitty 24/7, iyan po ay in a form of Nutragummy. So, parang candy. So, hindi ka na mahihirapan na in-nourish ang iyong anak. Kasi ang mga bata mahilig sa candy. Pero ito, baka mamaya gawin ang candy. Ang pag-inom po ng Kitty 24/7 is 1 Nutragummy hanggang maximum of 3 Nutragummies per day. Okay? And we also have My Choco for the kids. And again, lahat po ng laman ng complete nilagay na po natin sa My Choco. And we also have Live-In. And again, lahat po ng laman ng complete nilagay na naman natin sa ating Live-In. Kaya saan ka nakakita? Aba, nagkakapi ka pa lang, nagmo-multivitamins ka na. Nagkakapi ka pa lang, may prutas na, may gulay pa. O, lahat ng laman ng complete nilagay na po natin sa ating Live-In. Kaya kapag kayo hindi nag-Live-In, nako, libing. Katapat. Kaya bago umuwi ay mag-Live-In. Okay? And also, Natural Essentials. So, ito po yung toothpaste. And again, lahat po ng laman ng complete nilagay na po natin sa ating toothpaste. Kaya antibacterial po yan. And we also have White Light. This one naman is a glutathione product. Pero syempre, maraming gluta ngayon. Ang sa atin po ay sublingual. Pag sinabi natin sublingual, it means under the tongue, na ang proseso nito parang katulad sa mga matatanda na kapag inaalta presyon sa nilalagay mga gamot. O, pasan ninyo, ilang minuto lang bababa ang mga presyon. Ganun din po ang effect ng white light. Ang white light po ay liquid form. Kaya ang gagawin mo lang is shake mo lang siyang ganyan. Sabay spray. Ganun talaga tunog nun. Kasi malapot yun. Pag spray mo sa ilalim ng dila mo, grabe, ilang minuto lang, ang puti na. Totoo, maputi na ang ilalim ng dila mo. Kasi bakit? Saan mo ba in-spray? Kulay puti yan. Kaya puputi ang ilalim ng dila. Pero ito, gusto ko lang pong i-emphasize na anong added effect ng ating white light? Ito ay parang hindi tayo nagkakaintindihan. Uulitin ko, ang white light tayo, ang added effect tayo ay malinaw na usapan niya na huwag kayo mga ngakong sila'y gaganda. Malinaw na malinaw ang added effect ng white light tayo ay malinaw yan, walang mga ngakong gaganda sila. Kasi kapag gumamit ng white light, kung ano ang itsura, yun na. Pero kung gusto talagang gumanda ni Kumare, sabi mo, Mare, mag-white light ka na, mag-perfect white ka pa. Bakit? Kasi ang perfect white, ang major na ginagawa nito is pampabotox effect. Binabanat niya ang ating mga wrinkles. Ang ginagawa nito, it will make you look 10 to 20 years younger on continuous usage. Parang katulad nito. Ining, matanong ko lang, gumagamit ka ba nito? Bakit? Ilang taon ka naman ngayon? 15. Ay, wag nga. Kasi pag gumamit ka nito, nako, malamang nasa sinapupunan ka na naman. Joke lang yun, joke lang. Hindi ba ang edad? Kumbaga, binabalik lang niya yung ating youthful skin. And we also have cholesterol reducer. Kaya maganda to sa mga may barado yung mga ugat. And we also have Vida. Nako, ito po ay isang cardioceutical drink. So, para mas madali po tayong magkaintindihan, tanongin ko po kayo, familiar na po ba tayo sa mga dilators? Tamlay ng yes mo. Mukhang nagdududa. Mukhang may mga pagdududa. Alam niyo po ba, familiar na kayo dyan. Baka hindi lang kayo aware na iyon po yun. Yung mga dilators, yun po yung napag-usapan natin kanina. Yung mga ibinababad sa ilalim ng dila. Ano yung mga ibinababad sa ilalim ng dila? Yung mga, ano yan? Katapres. Ano pa? Calciblock, monoblock, haloblock, black na yan, diba? Kapag inalta-presyon ka at inilagay mo sa ilalim ng dila mo, ano nangyayari? Nagna-normalize yung blood pressure. So, eto po, yun nga lang, pag sinabi natin yung mga ibinababad sa ilalim ng dila, tuwing kailan natin siya ginagamit? Kapag inaatake na, tama? Pwede mo bang ibabad yun sa ilalim ng dila mo nang hindi ka pa inaatake? Umaga pa lang, para masaya. Hindi, di ba? Pero ito, lagi ko ang sinasabi, alam niyo po ba, according po to sa record last year, ang #1 killer disease ng Pinoy, it's more on the
heart, more on cardio. At alam niyo po bang may pagka-trigger ang sakit na yan? Bakit? Kasi according din ito sa statistics ng mga hospitals, mostly po pala ng mga heart attack, yung mga atake sa puso, nako, iyan po ay nangyayari during night time. Paano kung halimbawa yung high blood mo biglang dumiretso sa utak, anong tawag doon? Stroke. Paano kung yung high blood mo dumiretso sa puso, anong tawag doon? Heart attack. Paano kung yung high blood mo dumiretso kay Lord? Ay, wala na. Goodbye. Pero ito, lagi nga natin sinasabi, with AIM Global, ano pinapaniwalaan natin dito? Prevention is better than? And prevention is cheaper than? Aba, mas mura po ang mag-prevent kesa magpa-ospital. Dahil pagkatapos ng ospital, sunod-sunod na ang mga bills, kasama ang mga gamot. Kaya prevention is cheaper than cure. Kaya ang good news dyan, with Vida, iyan po'y in a form of juice. So, ibig sabihin, anytime, pwede mo na siyang inumin. Di maganda, Vida, inumin mo umaga pa lang. Para umaga pa lang, nagdadilate, bumubuka na ang ugat mo. So, ibig sabihin, gumaganda ang daloy ng dugo mo. So, ibig sabihin, mas less yung chance na ikaw ay atakihin. Kaya ang tanong ngayon, mga kapatid, maganda po ba ang ating Vida? Yes, self-cardio ba? So, ito naman po ay parang angiogram. Ang angiogram yun po yung sumusukat or tumitingin kung gaano katindi na ang balado ng ugat mo. Yun nga lang sa labas ang angiogram, nagre-range po yan ng 100,000 hanggang 500,000. Depende po sa ospital na pupuntahan mo. Pero ang good news, with AIM Global, ang cardio pulse po natin kapag member, magkano? 300 pesos at kapag non-member, magkano? 1,000 pesos. At ang good news po dyan, pag ikaw ay bumili, para sa mga first-timers pag ikaw ay bumili ng ating global package, libre na ang Cardio Pulse check-up. Maganda po ba yan, mga kapatid? Okay, so ang tanong ngayon, maganda po ba ang ating products? Okay lang ba pag sinare natin yan sa ating mga kakilala, babayaran tayo ng AIM Global? Pero ito, since negosyo na, ang pag-uusapan natin, pag pinag-usapan ng negosyo, ano po ba ang unang-unang kailangan? Puhunan kapital. Mali. Bakit? Kasi kung magne-negosyo ka sa panahon ngayon, ang dapat na meron ka is dapat meron ka munang idea. Dapat alam mo muna kung anong negosyo ang itatayo mo. Kasi kahit sabihin na natin na napakarami mong pera, pero hindi mo naman alam kung anong negosyo ang itatayo mo, may maitatayo ka bang negosyo? Wala. So, kailangan unahin mo muna ang idea. Kasi ang pera, sabi nga, pag gusto, maraming, pag ayaw, nuknuk ang dami ng kaya kailangan unahin muna natin ang idea. Kasi alam nyo, ito madalas itong nangyayari sa mga bawat pamilya. Anong ginagawa ng mga magulang sa mga anak nila? Iniiwan na sila sa mga anak, dito lang muna kayo sa Pilipinas. Sa mga iba, basta muna kami ng nanay, tatay mo, magtatrabaho muna tayo doon para pagbalik natin dito sa Pilipinas, saka na tayo magtatayo ng diba naintindihan nyo naman Pero ito, kadalasan, pagbalik sa Pilipinas, ang tanong, may pera po ba? Grabe nga, panghusga naman itong mga wala ka agad, kadarating lang. Meron naman. Yun nga lang, kapag nabalitaan ng mga kamag-anak, uy, si tita galing pala sa ibang bansa, maraming dollars yan, patuma ka naman. Nabalitaan pa ng mga kapitbahay, uy, si Kumaris Kubari galing pala sa ibang bansa, kalabitingi tayo dyan, pautang naman. Eto ngayon, lumipas ang ilang araw, nakaisip na, alam ko na kung ano negosyong itatayo ko. Kaya lang ang tanong, nasa na ang pera? Naubos na. Kaya ang dapat unahin mo bago magawa ng paraan ng pera, dapat alam mo muna kung anong negosyo ang itatayo mo. Pero ito, huwag kayo mag-alala. Yan naman po ang trabaho ko ngayon. Bibigyan ko kayo ng napakagandang idea kung ano nga bang negosyo ang magandang itayo. So kayo na po ang mamimili. You have the freedom of choice. Dalawa lang po yan. Meron tayong tinatawag na traditional business and non-traditional
traditional business. Pag sinabi natin traditional business, umpisa na natin sa mga tumpok-tumpok, yung mga nagfa-franchise ka, sari-sari store, may mga restaurant, or kung may pera ka talaga, magtayo ka ng sarili mong korporasyon. O, pag sinabi naman natin non-traditional business, mas kilala po yan sa tawag na network marketing. So, unahin na po natin ang traditional business. Kung ikaw ngayon may pera, magtatayo ka ng traditional business, ano po ba ang unang-unang kailangan? Ano? Yun. Anong kapital? Mga kapital ka na nga eh. Saan mo unang ilalagay ang kapital mo? Sa? Yun. Sa? Permit. Importante ba ang permit? Ay, yes, kasi sa panahon ngayon, kahit nga sari-sari store, may permit ba? Oo, kasi pag nakabalitaan ng kapitbahay mong inggitera, mabenta ang sari-sari store mo, anong gagawin yan? Isusumbong ka niyan. Kahit nga nung galing ako ng Olongapo, kahit mga tulak-tulak na karito na ganyan, may permit na, may mga nakalawit ng ganun, oh. Sa karito nila, importanteng legal ang negosyo mo. Paano kung korporasyon ang naiisipan mong itayo? Pupunta ka pa ng SEC niyan para i-register ang negosyo mo. At pupunta ka pa ng DTI para sa company name mo. At pagkatapos pupunta ka pa ng munisipyo. Ano nga asikasin mo sa munisipyo? Fire permit, mayor's permit. Kung food business ang naiisip mo, sanitary permit. Pupunta ka pa sa BIR. BIR, doon sila gagawa ng resibo. Hindi na ikaw ang nagpapagawa. BIR na ngayon. At pagkatapos, pupunta ka pa ng, ano pagkatapos ng munisipyo? Barangay permit. At pagkatapos sa barangay? Akala ko kay Napoles. Wala naman. Okay. Sabihin na natin, legal na negosyo mo. Anong susunod na dapat mong intindihin pag magta-traditional business ka? Location. Dapat maganda ang pwesto. Kasi kahit sabihin na natin na napakaganda ng produkto mo, subukan mong pumweso sa bundok ng tralala. Ang tanong, may bibili ba? Wala, ha? Kaya importante maganda ang pwesto. Sabihin na lang natin, nakakuha ka ngayon ng magandang pwesto, nasa may intersection ka pa, corner lot ka pa, daanan talaga ng maraming tao. Nagtayo ka ngayon ng butik. Nabalitaan hindi siya may bakanting lote pala doon makapagtayo ng SM. Inabalitaan din ko kung may nandun na sa Henry makapagtayo na rin ng Robinson. Ang tanong ngayon, ano nangyari sa butik mo? Butikin. Daan-daan ka na. Paano ko naisip mo, mas maganda magtayo ngayon ng restaurant. Kapag food industry, 100% daw ang ROI. Nagtayo ka ngayon ng restaurant. Itinabayan ka na ng Jollibee, ng McDonald's, ng Shakey's. Lahat ng mga kilalang mga restaurant, tinabayan ka. Ano ngayon mangyayari sa restaurant mo? Pinangat. Alam niyo pinangat? Pinangat yung init na hindi pa nakakain. Kayo na lang kumakain, baka mapanis. Ay, nako. Kaya, mga kapatid, kahit sabihin na natin na maganda ang pwesto mo, ang naglalabanan kasi ngayon is big fish versus anong small fish? Kasi sabi pa nga lang natin kanina, kapag ikaw maliit na negosyante, tumabi ka sa malalaki, anong gagawin? Kakainin ka ng? Kaya ang naglalabanan ngayon is big fish versus big fish na. Sabihin na natin, legal ka na, magandang pwesto mo, anong susunod mo nga asikasuhin? Anong dapat mong iintindihin? Yung mga, kuryente, ano pa? Bills. Anong tawag doon? Yung tinatawag na overhead expenses. Kahit sari-sari store, kailangan ba ng kuryente? Paano yung mga soft drinks mo? Sa kalikilo mo lang. Hindi lalamig yan, iinit yun. At pagdating ng gabi, wala kang kuryente. Ilalagay mo kandila lang. Ano sasabihin ng mga kapitbahay? Uy, may nagtitirik ng kandila doon. Siguro may lamay. Ang daming handa. Kinain lahat ng panundo. Lugi. Eto, kahuli-hulihan na to. Legal ka na. Magandang pwesto mo. May mga overhead bills ka na. Nakaset up na ang negosyo mo. Anong pinakahuli? Produkto. At kailangan pag ikaw ay may produkto, maayos ang inventory. Kasi kahit sabihin na natin na sari-sari store ang negosyo mo, sabi ko nga kanina, maraming kapitbahay na inggitera. Ikaw, nakita, mabenta ang sari-sari store mo, anong gagawin yan? Magtatayo din yan, tatapatan ka at mas kompleto ang tindahan niya. Bilang mamimili, kanino ka bibili? Doon sa sari-sari store na kulang-kulang o doon sa sari-sari store na mas kompleto?
O, mas kompleto. Kaya kapatid, kung nasa isip mo ngayon na mag-traditional business, kapatid, ihanda mo na ang sarili mo dito. Kailangan may business permit ka, magandang pwesto mo, may mga overhead, monthly bills ka, at kailangan maayos ang inventory. Pero kung naisip mo ngayon na mag-network marketing, ito naman ang kailangan mong paghandaan. Pero mas maganda kung sa mga members na mismo manggaling. O, ang tanong, mga members, permit. Ang tanong, kayo ba ang nag-asikaso ng business permit ng AIM Global? Yung mga BIFA ng mga produkto natin, kayo ba ang nag-intindi? Anong partisipasyon nyo dito? X. Pangalawa, lokasyon. Ang tanong, mga members, kayo ba ang namili na dito gawin, dito sa Ortigas, ang gawing head office? Yung mga branches natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kayo ba ang namili? Yung mga branches natin sa iba't ibang panig ng mundo, kayo ba ang namili? Aba, ano na naman ang kontribusyon nyo sa lokasyon? Aba, ang saya ng buhay nyo. Pangatlo, mga members, ang tanong, kayo ba nagbabayad ng kuryente ng AIM Global? Yung iba nagpapalamig lang sa likod, natutulog na. Hindi, joke lang. Gising lang naman yan. Ang tanong, mga members, kayo ba nagbabayad sa security natin? Walang ginawa kundi mag-good morning sa iyo kasi labas ka ng laba. Balisaw-sawin ka. Ihi ka ng ihi. Hindi ka siguro gumagamit ng produkto. Ang tanong, mga members, anong kontribusyon sa monthly bills ng AIM Global? Sa inyo na naman, puro kayo wala. Kaya ayoko na kayong kausapin. Ang kakausapin ko na ngayon is yung mga first timers. Kaya mga first timers, tayo magkakausap. Pinag-uusapan, inventory. Kung katabi mo ngayon, yung nag-imbita sa'yo, ang sabi, pag magne-negosyo, dapat maayos ang inventory. Pakicheck nga yung nag-imbita sa'yo kung may dalaman lang na produkto yan. Pakicheck nga, pakicheck. Parang walang nagtataas ng kamay, dinaan na lang sa palakpak. Ano yun ang dala niya? Mga first timers, kayo ang sumagot. Anong dala ng nag-imbita sa'yo? Mga first timers. Ayan, ito na ang pagpipilian nyo. Kung kayo ngayon magne-negosyo, ano ba yung gusto nyo? Yung pipila kayo ng pipila, kakakuha ng permit o wala na? Bagay pala talaga kayo dito. Mga first timers, anong gusto nyo? Yung maghaharapan ng lokasyon o hindi na? Ano yung gusto nyo? Yung may mga monthly bills o wala na? Ano yung gusto nyo? Mag-i-inventory o hindi na? Anong gusto nyo ngayon? Traditional business o network marketing? Talaga naman. Kasi sabi ko nga sa inyo, kanina po, nung nag-introduce ako sa sarili ko, galing na rin po ako sa traditional business. At ang unang-unang reason ko, bakit ako lumipat ng AIM Global, ng network marketing, dun sa pangalawa, yung lokasyon. Kasi mga first-timers, alam nyo po ba, sa totoo lang, kung gusto mo talagang kumita ng maganda sa negosyo na to, ay hindi nyo naman po kailangang pumunta dito. Ayan na nga ba, nagkakasikaw na sabi, hindi kailangan pumunta. Umaga pa lang nasa amin ka na, nanginginain ka pa. Totoo po yung mga first timers. Bakit? Kasi ang negosyo po natin, simple lang naman. Kung gusto mo talagang kumita ng maganda sa negosyo na to, ang unang-una mong dapat gawin is dapat isaksak mo siya sa utak mo. Pag-aralan mo siyang mabuti para kahit nasang lupalop ka ng Pilipinas, pwede mo siyang i-share. At pangalawa, syempre, hindi lang sa utak, kailangan isaksak mo rin siya sa puso mo. Bakit? Kasi pag minahal mo ng todo-todo ang negosyo na to, mamahalin ka rin niya ng sobra-sobra. Eto pa. Ang tanong ngayon, mga kapatid, may mga kakilala po ba kayo sa Middle East? Sa Southeast Asia? Sa US? Ang tanong, paano mo i-share ang negosyo?
Mag-overseas call ka ba? Ang good news sa AM Global, hindi mo na kailangan gumastos para sa overseas call. Bakit? Kasi mismong itong presentation natin ngayon, na nangyayari po ngayon, ito po ay live na mapapanood via Justin TV. Ayan po yung camera. Kaya kumaway kayo. Kaway. Ayan, sa akin lang po nakatutok yan. Di po kayo nakikita. Pero ano ibig sabihin nun? Kung meron nga kayong mga prospect, hindi nyo naman kailangan maging sobrang galing sa pagpapresent. E di panoorin mo lang siya ng Justin TV, makikita niya na tong presentation na to. Babala naman kung halimbawa opposite ng time. Minsan Middle East na sa mga 5 hours pa yan. O kaya mga US, kalahating araw talaga yung difference. O ang tanong, may Facebook po ba? Pakitaas nga kami na may Facebook. At tasas. At pakibaba ang kamay ng mga kumikita sa Facebook. Wag kayo mag-alala. Yung mga hindi kumikita sa Facebook, pag ginawa mo ang negosyo na to, pwede mo ng pagkakitaan ang Facebook. Tuturuan ka niya ng mga nag-imbita sa'yo. Alam na nila ang sistema kung paano gawin ang AIM Global via Facebook. At eto pa, bakit gustong-gusto ko rin itong negosyo na to? Kasi katulad lang din doon sa inventory, kahit sabihin na natin kompleto ang paninda mo. Kadalasan nga, may mga dilugyo dito sa Pilipinas, yung mga baha-bahang ganyan. O, paano kung halimbawa, kahit gaano kalaki ang warehouse mo, kapag bumaha, anong mangyayari sa produkto mo? Lulutang na yan. Tama, ano ngayon mangyayari sa pera mo? Wala na. Pero kung pala sa AIM Global, kaya nga pa sa ninyo, wala talagang nagtaas ni isa kakaiba. Ang dala lang yan, brochure. Baka nga yung iba wala rin dalang brochure, ang dala lang yan, sarili niya. Bakit? Kasi nga sabi ko nga kanina, ang negosyo na to, pag-aaralan mo lang talagang mabuti. Kahit papel lang, kahit anong ibigay mo dyan sa mga nag-imbita sa'yo, kayang i-present niyang mga yan. Yeah. Yung negosyo. Kaya kapag may nagustuhan ka, that's the time saka lang sila bibili. Marami naman tayong branches na malalapit doon sa mga kanya-kanyang lugar. At eto pa, bakit gustong-gusto ko rin ng network marketing? Wala na yan sa lista na yan. Eto, bakit nagustuhan ko siya? Kasi pwedeng gawing part-time. Subukan mo mag-traditional business ng part-time. Sabihin natin magtrabaho ka 8 to 5. Sabihin na lang natin, pagbukas ng pinto ng opisina, sari-sari store mo na. Ang bilis. Sabihin na natin, magsasari store ka 5 to 12. Ang tanong, yayaman ka kaya? Malabo yan. Pero dito sa AIM Global, kahit part-time mo siya gawin, pwede kang yumaman. Marami na po yan, kahit i-check nyo sa YouTube. Kaya mga kapatid, kaya gustong-gusto ko talagang network marketing. Kaya papipiliin ko kaya ulit kayo. Ano yung gusto nyo? Yung pipila ka ako ng permito? Wala na. Maghanap pa na magandang lokasyon na? Wala na. May mga monthly bills? Wala na. Mag-inventory? Wala na. Network marketing ba o traditional business? Siyempre naman, maganda po ang network marketing, pero definitely dito po ay meron din tayong puhunan, kaya wag po muna magdidilim ang inyong mga paningin. Magkano po ang puhunan natin dito? 7,980. Ang tanong ngayon, malaki po ba o malaki? Mga mata nyo na lalaki. Para wag kayong mag-alala. Kasi alam nyo po, ang 7,980 na yan, hindi naman po talaga natin masasabihin kung malaki o maliit. Bakit? Kasi alam nyo po ba, ang tunay na negosyante, hindi po yan tumitingin sa perang inilalabas niya. Ang tunay na negosyante, ang tinitingnan niyan is kapag naglabas ng pera, ano ang babalik. Kasi para katulad na lang nito, yung 7,980 na yan, ang ibibigay ko sa inyo itong whiteboard marker na to, sa palagay nyo po ba, mahal o mura? Paano kung halimbawa, sa halagang 7,980 ang ibibigay ko sa inyo, yung kotse ko, mahal o mura? Tignan nyo, naglakas pa na sagot nyo. So, hindi po talaga natin masasabi kung ito ay mahal o mura. Kailangan alamin muna natin kung ano ang kapalit. So, yung nga bang kapalit? Meron po tayong package A, B, and C. Gamitin na lang natin yung package B. Meron po yung more than 6,000 worth na produkto. Lahat ng package natin. Package B, meron po yung 5 C24/7 and samplers ng Liven and
Choco. O eto, baka mamaya nagniningning na naman yung mga mata ng mga first timers. Uy, saktong-sakto. More than 6,000 pala ang worth ng produkto. 7,980 ang puhunan. Kapag ibinenta ko yung mga produkto na yan, bawi na ang puhunan. O ang tanong, tama po ba yun? Tama naman yun sa mga members. Well, hindi po kailangan ganon, ha? Kaya makikiusap na lang ako para sa mga first timers na nandito ngayon, utang na loob na lang. Kapag kayo bumili ng package, huwag niyo pong ibenta. Ha? Kasi ang unang step din, kung gusto mo talagang kumita ng maganda sa negosyo na to, is dapat ikaw muna ang gumamit. Oo, kasi bawal po dito ang mga kwentong barbero. Yung kung ano-ano mga dinadaldal mo, makabenta ka lang. Naku, bawal na bawal po yan dito. Kaya ang number 1 rule is dapat ikaw muna ang para kung ano yung mararamdaman mo about the product. At yan lang yung i-share mo sa mga kakilala mo. Ito po kasi ang klase ng negosyo na user ka na. Aba, pusher ka pa. Tunog adik. Kaya titigan mo ngayon yung nag-imbita sa'yo. Natitigan mo na. Di ba? Ano yung itsura? Mga mukhang. Ay, naka mga first timers. Huwag kayong mag-alala. Kahit tawag-tawagin mong adik yan, tuwan-tuwa pa yan. Dahil sa totoo lang, yung mga members na yan, kasama na po ako dahil ako yung member dyan. Hindi lang po kami basta adik. Kami po yung mga nuknukan ng adik, mga proud adik. Ba't hindi ka naman magiging proud adik? Sang kalakita na negosyo na ang gagawin mo lang, puro chika lang. Pagkatas mong chumika-chika, ang mangyayari sa'yo ay cheke na. O kaya ang tanong ngayon, sino din ang gusto maging adik? Taas ang mga kaya maganda yan, pero eto, baka naman sabihin ng mga first timers, sige Lani, pagbibigyan ka na namin, iinumin na namin ng isang box, pero 5 yan, may 4 pa. Yun na lang ang ibebenta ko. Nako, wag na rin. Bakit? Kasi lagi nga nating sinasabi, lalo na yung mga customers mo, nako, yung mga yan, to see is to believe. Kaysa ibenta mo, tulungan mo yung ibang tao na gumanda ang kalusugan, ba't hindi mo na lang ibigay sa pamilya mo? Tama ba? Pag yung mga mahal sa buhay, hindi mo binigyan na sa 24/7, dyan nakatingin yung prospect mo. Anong sasabihin yan? Ba't yung nanay mo may sakit? Ba't yung tatay mo may sakit? Bakit yung mga kapatid mo ba? Ba't buong lahi mo may sakit? Nako, hindi totoo yung produkto mo. Kaya kaysa i-share mo sa labas, i-share mo muna sa family. Kaya ito pong 5C 24/7 na to, ito po yung inventory para panggamit mo at ng pamilya mo. Kasi lagi nga nating sinasabi, health is wealth. Lalo-lalo na pag breadwinner ka ng pamilya mo, pag may nagkasakit dyan bilang breadwinner, sino ba ang gumagastos? Bakit? Pamilya ko? Alin-alin na sinabi ko. Diba? Pamilya nyo. Sino bang gagastos? Kayo din. Instead na gumastos ka sa pagpapagamot para sa pamilya mo, di painumin mo na lang ng C24/7. Okay lang po ba yun, mga kapatid? Okay lang yan kasi marami pang benefits. Bibigyan pa namin kayo ng 200,000 worth ng personal accident insurance. So, ang tanong ngayon, sino din ang gusto ng 200,000 pesos? Pakitaas sa mga kamay. Ang dami. Ang daming nagtaas. Ito lang naman ang requirement yan. Una, dapat maraming tao. Mas marami pa dito. Kailangan nag-uumapaw, parang katulad kagabi. At pangalawang requirement is dapat may kulay ang ilaw. Anong kulay ng ilaw? Dilaw. At pangatlong requirement is dapat may umiiyak. At ang iniiyakan yung mga nagtaas ng kamay. Dahil dito sa segment. Kaya wag mo masyadong pag-interesan yan. Kasi iyan po ay makukuha mo pag kinuha ka na ni Lord. Pero yung iba naman tuwan-tuwa.
Ay, hindi ako nagtaas ng kamay. Bakit? Hindi pa naman ako kukunin ni Lord. Oh, pero sige nga, titigan mo nga yung noon ng katabi mo. Tignan mo kung may nakalagay na expiration date. Sige nga, sino dito nakakaalam kung kailan sila kukunin ni Lord? Walang nakakaalam yan. Kaya yan po ay ibinigay ng kumpanya bilang protection natin habang ginagawa ang negosyo. At may bonus ka pa na 10,000 burial assistance. Aba talagang bonus na bonus yan. Bakit? Kasi sa tagal ko nang nagmamaneho, madalas po akong nahaharang. May mga straw na ganyan, oh, para hindi ka talaga makalagpas. At pag ikaw ay huminto na, kakatok-katok yan. Pag binuksan mo ang bintana, may mga latang sumasalubong sa'yo. Minsan lata ng Milo, minsan tabo. Bakit? Naku, nang hihingi ng abuloy. Aba, minsan nga, isang buwan na akong dumadaan doon, nakalamay pa rin yung mga mahal sa buhay nila. Naku, wala na mailuha, dugo na. Pero, pag ikaw, member ng AIM Global, nako, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyak, ang iikli lang. O, gaano kaikli? Ganito lang. Oh, parang Pasko. Ang iyak. Bakit gano'n naman kaikli? Kasi nagmamadali na yan. Ay, ilibig na yan na makuha ng 210,000. Oh, kaya ang mga mahal mo sa buhay, ganyan ang mga itsura. Ang sasaya, pumapalapalakpak. Bakit? Kasi wala ka na. Hindi, joke lang. Kasi may naiwan ka. Aba, ang daming kinukuha ni Lord. Anong iniiwan? Utang. Oh, pero pag ikaw, kinuha ni Lord dahil sa aksidente, oh, ang mga mahal mo sa buhay, masasaya. At meron pa tayong 10,000 medical reimbursement. Ito naman po yung mga aksidente na medya-medya lang. Katulad, halimbawa, sa AIM Global, hanggang alas 7, may OPP tayo. Minsan natatapos ng 10. Minsan, pag may mga training, hanggang alas 12 pa. O, sabihin na natin, ginabi ka ng uwi. Eh, may nakaalpas palang aso. Nakakagat ka ngayon. Gumastos ka ng 2,000. O, ang tanong, magkano i-reimburse mo? 2,000 lang, ha? Kaya nga siya tinawag na medical reimbursement. Kung magkano yung nagastos mo, yun din ang babayaran sa'yo, ha? Kaya ibig sabihin, huwag kang pupunta ditong duguan. Ha? Gumastos ka muna. Ipon-ipunin mo lahat ng mga papeles, isubmit mo sa 3rd floor. Okay? Kaya kung 2,000 ang nagastos mo, ang good news, ito pong 10,000, iyan po'y consumable in 1 year. Kaya budget mo lang. Kaya kung 2,000 ang nagastos, magkano na lang ang natitira? O kaya bago maaksidente, tansya-tansya. Pag more than 8,000, wag mong ituloy. Abonado ka. Ha? Kasi hanggang 10,000 lang tayo. At meron pa tayong 50,000 murder or assault. Ito naman po yung mga tipong halimbawa, member ka ng AIM Global. Siyempre dito sa AIM Global, punong-puno ng positive vibes, mga positive energy. Eh yung mga kapitbahay mo, hindi pa member, kaya punong-puno ng mga negative energy. Eto ngayon, nagsasaksakan, kaliwat kanan, eh positive ka. Pumagitna ka, sumigaw ka pa eh. Kapayapan! O, pag sigaw mo, nasaksak ka tuloy. O yan, dahil bayani ka, may 50,000 ka. O, pero ulitin ko mga kapatid ha, huwag pong atat sa paggamit. Ha, ito po yung protection lang natin habang ginagawa ang negosyo. Magnegosyo pa tayo, bibigyan ka pa ng company ng ATM. Ang ATM po natin dito sa local is BDO. Magkano ang processing fee, mga members? 200 pesos. Kapag international naman ang makukuha mo ng mga business partners ng accredited bank po natin is China Trust. O, magkano ang processing fee? 500 pesos. At ang good news po dito, processing fee lang ang mabayaran mo, wala ng opening deposit, wala na rin yung maintaining balance. And bibigyan din po namin kayo ng website. Sa website, dyan po lahat nakalagay ng transaction tungkol sa negosyo mo. Kahit sa traditional business, kailangan maayos ang inventory. O, ang good news with AIM Global, may website na tayo. Dito mo na makikita yung tinatakbo ng negosyo mo. Dito mo makikita kung sino yung bumili, ano
yung binili, kailan binili, at kung magkano na ang kinita mo. At kapag mayroon ka ng nakitang kita, ikaw mismo ang magta-transfer niyan mula sa website mo papunta sa ATM card mo. Kaya ang good news sa negosyo po natin sa AIM Global dito, kapag tinrabaho mo to ngayon, pwede mo na siyang i-withdraw ngayon. And after 24 hours, nandun na po yan sa iyong ATM card. Maganda po ba yun, mga kapatid? Yes. Wala nang cut off. And we also have business kit. Nandiyan po lahat ng mga dinadaldal ko. And meron po tayong lifetime na 25% discount hanggang 50% discount sa lahat ng mga produkto. At bibigyan din po namin kayo ng free medical check-up. Bakit? Kasi lagi nga natin sinasabi dito, health is wealth. Ang pinopromote po natin dito is good health. Kaya bago ka mag-promote ng good health, siguraduhin mo muna ikaw ay may good health. Magpa-check-up ka muna. Ha? Baka mamaya sabi mo, Mare, ang ganda lang si 24/7. Alam, may hika ka naman. Alam, hindi ka makakabenta, ha? I-avail mo na to. Kasama na yan sa 7980, ha? At bibigyan din namin kayo ng transferable scholarship certificate. Sabi ko nga dito, transferable. Hindi necessary na ikaw ang bumili ng package is ikaw din ang gagamit. Pwede mong ipamigay yan kahit kanino. Pwede sa anak, sa inaanak, sa pamangkin, sa apo, at kahit sa aanakan mo pa lang. Ay, grabe, anak ka pala, scholar na. Bakit? Kasi wala yung expiration date na. Hindi necessary. Hindi necessary na ngayon mo binili yung packages, dapat this school year gagamitin na. Hindi po. Kung kailan gagamitin ng bata, saka mo lang ibibigay doon sa accredited school ng AIM Global. At tipong kahit bonak pa yan, scholar yan. Alam niyo yung bonak? Bobong anak. Mga galing yan sa mga bonay at botay. Alam niyo yan? Mga bobong nanay at bobong. Ay nako, huwag kayong mag-alala. Scholar yan dito sa AIM Global. Pasok yan. Bakit? Kasi, members, ano ba ang maintaining grade ng AIM Global? 75-3. Imagine mo, 75-3 scholar. Dito lang yan sa AIM Global. Kaya mga kapatid, ito ngayon ang kapalit ng 7980 mo. May more than 6,000 worth ng produkto, insured ka, may negosyo ka, may check-up ka, may scholarship certificate ka pa. Sa palagay nyo po ba, panalo o panalong-panalo? Bawi po ba o bawing-bawi? Abay, talaga naman, kasi uulit-ulitin talaga natin to. Ano ba ang pinag-uusapan natin ngayon? Negosyo. At kapag pinag-uusapan ng negosyo, ang laging kasunod po niyan is yung tinatawag na ROI. Ano yung ROI? Return of Investment. Alam niyo po ba katulad na lang ng Jollibee? Ang initial investment ng Jollibee is 35 million. At according sa feasibility study nila, it will take you 5 years bago mo mabawi yung 35 million. Ibig sabihin, all the 6th year, that's the time saka ka palang mag-uumpisang kumita. With AIM Global, sa halagang 7,980, ang tanong, bawi po ba o bawing-bawi na? Ang tanong, nagnegosyo ka na ba? Wala ka pang ginagawa, nabawi mo na ang puhunan. Maganda po ba yan, mga kapatid? Pero syempre, nandito na rin lang tayo. Pag-usapan na natin paano nga ba tayo kikita. Unang-una, meron tayong tinatawag na direct selling. So, since may 25% discount ka to 50% discount, pwede ka na mag-benta-benta. Pero, bibigyan ko kayo ng tip. Kung gusto nyo pong makabenta ng marami sa negosyo na to, nako, simple lang ang kailangan nyong gawin. Kung gusto nyong makabenta ng marami sa negosyo na to, naku, simple lang ang kailangan nyong gawin. At kung gusto nyong makabenta ng marami, naku, simple lang ang kailangan nyong gawin. Ano kailangan nyong gawin? Gaano kasimple yan? Kung gusto mong makabenta ng marami, simple lang ang kailangan mong gawin. Huwag kang magbenta. Ang labo.
Para makabenta na marami, huwag magbenta. Bakit? Kasi kanina pa natin ito sinasabi, ang negosyo po natin, hindi po to selling. Ang negosyo po natin is more on sharing. Kaya nga, ang number one rule is dapat ikaw muna ang gumamit. Baka mamaya sabihin ng mga first timers, ay naku, Lani, sige, ganda-ganda na negosyo nyo. Kaya lang hindi ko linya yan kasi mahiyain ako Ay, nako, kung sasabihin mo mahiyain ka, kaya hindi mo linya to, ako na nagsasabi sa'yo, para dito ka sa negosyo na to. Bakit? Kasi sino ba ang mas malala, yung hindi talaga kayang makapagsalita at makapag-sales talk bukod sa mga mahihiyain? Sino? Pipe. Tama? Kaya na mag-sales talk ng pipe? Hindi kaya magsalita ng mga yan. Pero alam ba yung mga piping yan, makakabenta yan ng marami. Ganto lang ang kailangan gawin. Ano ang unang step para kumita na maganda sa negosyo na to? Dapat ikaw muna ang... ganun lang ang gagawin. Maghanap ka ng piping kulay kamagong. Ang kulay kamagong, nukno ka ng itim. At yung kulay kamagong na yan, ang goal natin, pumuti. Para pumuti, anong produkto? Nakikinig. Pinalaklak mo ngayon ang white line. Pero ito, wala naman ako sinasabi na magic po yung ating produkto, ha? Hindi pa ganun mo ngayon, bukas, nuknuhan ka naman ng puti. Pero ang kaya lang po namin i-guarantee, ako po mismo gumamit yan. After 1 month of using the product, magla-lighten po talaga ang inyong skin. Sabihin na lang natin, yung pipe na kulay kamagong, lumaklak ng white light. After 1 month, yung kulay kamagong, kulay Mirabela, parang kinatam. Yung kinatam? Nawala yung kulay ng labas, nagkulay, tabla na. Pumuti. Alam na mga kapitbahay, siya inukno ka ng itim. Ilagay mo ngayon sa plaza. Ano sasabihin ng mga kapitbahay? Anong nangyari sa piping yan? Dating kulay kamagong, ngayon kulay tabla na. Sa palagay niyo po ba, pag yung kapitbahay nakita yung nangyari sa pipe, sa palagay niyo po ba, mag-i-interest? At kapag nag-interest, pwede bang sumubok? At kapag siya'y sumubok, kumita ka ba? Kaya ganun lang kasimple negosyo natin. Hindi mo kailangan magaling mag-sales talk. Ang kailangan mo lang gawin is ikaw mismo ang gumamit kasi magre-reflect naman yan sa skin mo. Kung gumagamit ka o hindi. Kumpara naman sa mga magagaling mag-sales talk, lang yabang yan. Kaya ko yan, kahit toothpick, kaya ko ibenta. Sige, ano ba ibibenta natin dyan? Pinagbenta mo ngayon ng Colidus. Ang yaman. Bro, grabe, ang ganda ng Colidus na to, maganda to, sa rayuma mo, laklakin mo. Pagkatapos mag-sesok, hila-hila naman yung tuhod. Sa rayuma, palaman ng bahay. Sa palagay niyo po ba, makakabenta? Ay, hindi. Kaya simple lang ang negosyo natin. Ang una mo lang talagang kailangan gawin is dapat ikaw ang gumamit, Kaya ganun lang kasimple. Baka may sabihin mo, kasi yung people lumabas ng bahay, nakita ng mga kapitbahay, kaya nakabenta. Ako hindi ako lumalabas ng bahay, nasa bahay lang ako. Sige, kung nasa bahay ka lang, pero malamang ikaw ay may kakilala na magagaling magbenta. Sino yung mga yan? Yung mga magagaling sa direct selling, yung mga yan ang gawin mong sub-agent. Sabihin na lang natin, sino yung mga magagaling sa direct selling? Ano ba yun? Yung mga Abo, Natasha, Boardwalk. Ito po pagbukas ng bag, nandun na to. Sino? Longganisa, Ilog. Lahat na binibenta. Pati asawa niya, binibenta. Ay, naku, yung mga yan ang gawin mong sub-agent. Sabihin na, 25%. Diba? Negosyo man naman to. Basta ang policy natin, bawal mag-overprice and bawal din mag-underprice. So, laruin mo lang yung 25%. Sabihin na lang natin, kapatid mo, ang galing talaga magbenta. Bigyan mo na yan ng 15%. Sa'yo ang 10%. Wala ka namang ginawa dyan. Namuhunang ka lang naman. Siya naman ang magdadadaldal. Medyo masama ang loob mo. Bakit mas malaki sa kanya? Di baliktarin mo. 10% na lang sa kapatid mo, 15% sa'yo. Medyo may mga kapitbahay ka rin. Malamang nanukno ka ng chismosa. Ay, kausapin mo yung mga yan. Gawin mong friend. Sabi mo, oy, friend, kaya sa buhay ko, ang ichinichismis mo, ito na lang si 24/7, ang ichismis mo, bakit naman kasi friend, payayamanin kita, bibigyan kita ng 2% at akin.
ang 23%. Aba, bakit magandang hatian yan? Kasi nakatulong ka na, nakaganti ka pa. Hindi, joke lang, ang sama na ugali mo. Ito po ang pinakamaganda ng hatian dyan. Pero kung halimbawa, ayaw mo talaga magbenta-benta, wag gawin mo na lang yung number 2, yung tinatawag na direct referral bonus. Dito, for every time may nirefer ka, ikaw ang direct na nag-refer, meron kang bonus. Magkano ang bonus? 500 pesos. So ito, bibigyan ko ulit kayo ng tip. 3 bagay lang ang kailangan nyong gawin. Kung gusto nyo talagang kumita ng maraming 500 pesos, una, dapat mag-imbita ka. Oh, sasama na ng tingin ng mga members. Mag-imbita, ang hirap mag-imbita. 10 ang inimbita ko, 11 ang umayaw. Pati siya hindi nakarating. Ay, nakaalam nyo mga members, kaya kayo nahihirapan mag-imbita. Malamang, nag-iimbita ka pa lang kasi nagpapaliwanag ka na. O, ang senaryo kadalasang ganito. O, mag-iimbita ka. Ay, grabe, Mare, ang ganda na negosyo ko, tingnan mo. Ay, tatanungin ka na, ano ba yung negosyo mo? O, sasagot ka naman, Ames Globals. Ala, kumpanya palang mali na, kaya hindi sumasama sa... Eh, syempre, hindi nga rin niya alam na Ames Global. Mali yung pinagsasabi mo. May follow-up question yan. Ano naman yung Ames Globals mo? Ay, grabe, basta ang gagaling na mga kapartner nun at isa doon ang Nature's Way. Eh, ano naman yung Nature's Way na yan? Ay, grabe, ang ganda ng produkto nun. C24/7. Eh, ano naman yung C24/7 mo? Ay, basta maaaring magdala ka ng 7980, magkakaroon ka nun. Ay, nako, kapag sinabi mo, ang 7980, kahit walang sakit, magkakasakit. Ha? Titipusin yung iniimbita mo. Kaya, magbibili ng paningin, kaya wag na wag mong mababanggit ang 8,000, ha? Pag nag-iimbita ka, ito lang. Ha? Ito lang ang script na kailangan nyo. O, mga members, ha? Magpapel-papel, sulat nyo kasi effective talaga tong script na to. O. Pero syempre, sabi nga sa NDO, kailangan pag nag-iimbita, excited. O, dagdagan mo ng konting excitement. O, ito ang script. Handa na ba? Handa na ba, kuya? Sulat mo tong script na to, ha? Ganito lang. Grabe, Mare, ang ganda ng negosyo ko. Tingnan mo mabuti. Pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Kung hindi naman, ay okay lang. Ang importante lang sa akin ay makita mo ang negosyo ko kasi sobrang ganda talaga niya. Pati speaker. Tamad magsulat ni record. Ha? O, ganun lang kasimple. Anong gagawin mo pangalawa at pangatlo? Ganun yan. Ganyan lang. Tawat palakpak. Mahirap bang gawin ng tawat palakpak? Subukan mong gawin yan sa baba ng AIC. Tawat palakpak. Malamang dun sa mental kadadalhin. O, pero dito sa Ames Global, mag-iimbita ka lang, tatawa ka lang, papalakpa ka lang. Kapag yung inimbita mo ay bumili ng package, magkakaroon ka ng 500 pesos. Pero ito, dito po kami kumikita ng malaki. Sa pangatlo, yung tinatawag na sales matching bonus. Dito, for every sales match, magkakaroon ka ng bonus. Magkano ang bonus? Ay, nako, yung ibang mga first-timers naniningkit na naman ang mga mata. Sabi ko na nga ba, alam ko na yan. 1-5, matching-matching. Nako, yan yung may mga left and right. Nako, alam ko na yan. Yan yung mga bilog-bilog. Ay, naka mga first-timers, kung iniisip mo ngayon na ito yung negosyo na may bilog-bilog, nagkakamali ka. Dahil ito po ay square. Ha? Kaya kapag ikaw ay bumili ng package, o magkakaroon ka ng sarili mong DTC. So, ikaw ngayon yan, bubuo ka na ng left sales force mo and right sales force. Gagawin mo muna yung number 2, ha? Mag-iimbita ka muna, tatawa at papalakpak. O, sabihin na lang natin, inimbita mo ngayon si friend A, nakitawa, nakipalakpak, at bumili ng package. Magkano kinita mo?
The next day, inibita mo ulit sa friend B, nakitawa, nakipalakpak, magkano kinita mo? At ang sabi ng company, for every sales match, magkaroon ka ng bonus. Magkano ang bonus? 1.5. So, ibig sabihin, kumita ka pa ng 1.5 dyan. So, ibig sabihin, sa 2 tao na naimbita mo at bumili ng package, magkano lahat ang kinita mo? O, 2.5. Eh, syempre, si A, kaya bumili ng package yan kasi gusto ring kumita. Ginawa rin yung ginawa mo. Nag-imbita rin siya. Dinala niya si W at si X. So, meron din siyang 500, 500, and 1.5. So, si A, kumita rin siya ng 2.5. So, masaya na yan. Bakit? Kasi pareho kayo ng kinita. Eh, syempre, gusto niya mahigit pa sa 2.5. Kaya ang ginawa niya, pinahataw niya yung buong grupo niya. Dumami ng dumami, lumaki ng lumaki. Kaya si A naging Millionaires Club kasi ang dami niyang left and right. Eto ngayon si B. Umattend sa seminar ng AIM Global. At ang speaker ay ako. At ano ang kabilin-bilinan ko sa produkto na laman ng package? Matigas ang ulo. Hindi ginamit. Binenta. Kaya ngayon si B ay comatose. Kaya siguraduhin yung gagamitin. Kaya hindi talaga nakapag-network. Bedridden. Kaya eto ngayon ang tanong ng marami. Ay, nako, alam ko na yan, negosyo na yan. Kayo kumikita na kayo na maganda kasi kayo inauna na ang negosyo na yan. Unahan lang. Ay, nako, kung yan ang nasa isip mo ngayon, tignan mo tong senaryo na to. Sino ba ang unang nag-member? Si U o si A? Yung iba hindi sumasagot. Uulitin ko. Sino una nag-member? Si Yose. Yung iba hindi pa rin sumasagot. Sino una nag-member? Si Yose. Sino na nag-member? Si Yose. Sino na nag-member? Si Yose. Sino na nag-member? Si Yose. Sino mas malakikita? Si Yose. Okay. So, bakit si A? Kasi mas marami siyang left and right. Mas marami siyang 1.5 compared kay you, isa lang yung 1.5 niya. Kaya kung iniisip mo ito yung negosyo na una-unahan, naku, nagkakamali ka. Dahil mga kapatid, ang network marketing, this is a fair business. Kasi kung ano ang tinatrabaho mo, yun din ang babayaran sa'yo. Maganda po ba yan mga kapatid? Yes, pero syempre si yun nainggit na si Millionaires Club na nauna na sa kanya. Kaya ang ginawa niya, pinalaklak niya ng produkto si B. Comatose lang naman. Pinalaklak na si 24/7 Colodus Vida. Ayan, nabuhay siya ngayon. Kaya si B ay nakakuha na rin. Nakuha niya si Y at si Z. Kaya si B ay meron na rin 500, 500, and 1.5. So si B kumita na rin siya ng 2.5. Pero ito ngayon ang senaryo. What if ang nangyari, sabihin na lang natin, hanggang dito lang ang network ni U. Kay W, X, Y, and Z. Wala nang ibang nag-join. Hindi na gumalaw ang left and right. Ang tanong ngayon, meron pa bang 1.5 si U? Balaksan yung mga members. Alam niyo po ba mga first-timer sa ibang kumpanya, kapag wala ka nang nare-recruit, wala ka nang kita. Ang good news with AIM Global, kahit walang recruitment na nangyayari, pwede ka pa rin kumita ng 1.5. Bakit? Kasi ang nagmamatch po sa atin is yung tinatawag na points. Na ang sabi ng company, pag may 1,200 points ka sa left at may 1,200 points ka sa right, magkakaroon ka ng 1.5. Ang global package po natin ay equivalent sa 1,200 points. At lahat ng produkto natin ay may points. So, ibig sabihin, ang kailangan mo lang gawin kung wala ng recruitment ay takot-takutin mo lang ang mga ito. Pag kayo hindi uminom ng produkto, bukas kukunin na kayo ni iinom o iinom. Joke lang yun. Hindi niyo po kailangan manakot, ha? Kasi sa tatawa lang, kahit sa YouTube, even international market, marami na pong natulungan ang ating produkto. Sa inyo na lang po manggaling. Kung ang isang cancer patient, after uminom ng C24/7, nawala yung cancer niya, sa palagay niyo po ba, gugustuhin niya na bumalik ang cancer niya?
Hindi. So, continuous yang iinom for preventive measure. Kaya itong mga to, iinom at iinom talaga yan ng produkto. At habang umiinom ng produkto ay may points. At kapag may 1,200 points ka sa left and right, magkakaroon ka ng 1,500. Gusto nyo ba yun? Kung ina-armalite kayo ng 1,500. Ay grabe, ang sarap nun. O, pero paano naman kung halimbawa, isa lang ang naniwala sa'yo? Nanay mo pa. Napilitan. O, ang tanong, may kita ka pa ba? O, yes. O, magkano? Ay, ba't sabi na nag-imbita sa'yo, payaman, 500 lang pala. O, ang good news yan, mga kapatid, alam niyo po ba, sa ibang kumpanya, kapag isa lang ang naimbita mo, wala ka ng kita. Pero ang good news with AIM Global, meron pa po tayong pang-apat. Ano yung pang-apat? Yung tinatawag na Unilevel Sales Bonus. Dito ang pinag-uusapan po is more on anong points? Alain yung kuya. Yun, rebates. Naku, pasensya na po kayo sa sulat ko. Kasi sabi nga ng training team, kapag daw po pangit ang sulat, kabaliktaran ng itsura. Kaya, kapag pangit, gandahan na ang sulat. Ha? Okay, so kung halimbawa, isa lang na imbita mo, aba kahit isa lang yan, babasahin ng computer yan as your first level. At lahat ng bibili niyan, whether for personal consumption o pangbenta niya, kikita ka ng 10% rebates. SA, nag-imbita. Aba, isa lang din ang naniwala. Si B, kahit isa lang yan, second level mo na yan, at lahat ng bibili niyan is meron kang 5% rebates. Aba, si B, nag-imbita. Isa lang din ang naniwala. CC, o kahit isa lang yan, third level mo na yan. At lahat ng bibili niyan is meron kang 5% rebates. Hanggang 10th level po yan, mga kapatid. Kikita ka ng 5% rebates. O, ang tanong ngayon. Sige, tuloy niyo muna. Talagang pinalakpakan ng 5%, 10%. Sige nga, ang tanong. 5%, 10%. Malaki po ba o maliit? Bakit pumalakpa? Ayaw yung masarap lang. Yan po yung maliit. Kasi katulad po ng live-in. Pag-usapan natin live-in. Magkano ang rebates ng live-in? O, 250. O, tanong, malaki, maliit? O, maliit. Pero alam niyo po ba, ang principle na ginagamit natin dito is principle na ginagamit ng mga Chinese. Ang sabi nga ng mga Chinese, kahit yan late kita, pag dumadami ang bumibili, lumalaki ang kita. Para katulad na lang ito, sabihin natin, sa first gen mo, sa first level mo, dapat dalawa. Tama? Left and right. Pag si A nag-ibita na tigda dalawa, ilan na? 4. Anong 11? 4 lang yan. Ha, 4. Tama? Second level, 4. Yung 4 nag-imbita ng tigda dalawa, ilan na? 8. Yung wala nag-imbita ng dalawa, ilan na? 16. Yung 16 nag-imbita ng dalawa, ilan na? Anong 7? 32. Bingi. Yung 32 nag-imbita ng dalawa, ilan na? 64. Yung 64 nag-imbita ng dalawa, ilan na? 128. Yung 128 nag-imbita ng dalawa, ilan na? Basta nagkakaintindihan tayo. Yung 256 na yung dalawa, ilan na? 512. Yung 512, naging dalawa, ilan na? O, since magagaling kayo sa math, no, sige, i-add nyo mula first level hanggang 10th level. Wag na. Kunwari na lang, or i-add na lang natin ng 2,000. Tama, nasa mga 2,000 yan. O, yung 2,000 na tao, mula first level mo hanggang 10th level mo, worst scenario, bumili ng isang box sa loob ng isang buwan. Bakit ko nasabing worst scenario? O, mga members, kayo ang sumagot, ilang sachet meron ng isang box? Hindi na tayo nagkakaintindihan. Anong kumpanyang meron kayo? Ulit, ilang sachet meron ng isang box? 20 sachet, ilang araw meron ng isang buwan? O, kaya worse na, 30. Kaya worse scenario yun. Aba, imagine mo, paano mo napagkasya ang 20 sachet ng 30 days? Sinisinghot-singhot mo lang siguro. At ibinubod-bud mo sa mata mo. Ha? Kaya napag-abot. Kaya ito po ay worse scenario. Pero tignan nyo, at a worse scenario, magkano kinita mo? Kano yan? Tagal yung mag-compute, 5,000. Huwag nyo na i-compute, matagal ko na ginagawa. Okay? O, 5,000. Ang tanong ngayon, malaki maliit?
O, may nagsasabing malaki, may nagsasabing maliit. Pero ang tanong dyan, nung kumita ka ng 5,000, ano ang effort mo? Ikaw ba ang nag-deliver ng level mula first level mo hanggang 10th level mo? Ikaw ba nang umbisi sa kanila na mag-level sila? Anong ulit ang ginawa mo? Wala. Wala kang ginawa pero kumita ka ng 5,000. Alam niyo po ba, katulad po sa amin, sabi ko nga sa inyo, adik po talaga kami. Ang nako-consume po namin, kami sa pamilya po namin, nakakadalawa hanggang 3 box po kami ng 1 linggo lang. O sabayin na lang natin sa inyo, 1 box na lang sa 1 linggo. Ilang linggo meron ng 1 buwan? O, magkano yan? 20. O, 20,000. Pati ako ginugulo. 20,000. O, ang tanong, nung kumira ka ng 20,000, ano ulit ang effort mo? O, sarap niyan. Wala ka lang ginagawa, pero kumikita ka ng pera. Maganda po ba yan, mga kapatid? Pero ito, kung gusto mo pang tumaas ang iyong posisyon, kailangan pataasin mo rin ang iyong komisyon. Meron tayong tinatawag na stair step at ang pinag-uusapan po dito is overriding commission. Paano yung overriding commission? Kapag ikaw ay bumili ng package, ang tawag sa iyo ay distributor. Sunod na position is silver executive, gold executive, and global ambassador. Pag ikaw ay bumili ng package as distributor, wala ka munang kita sa number 5. Pero kikita ka na mula number 1 hanggang number 4. Malinaw po ba tayo na, kapatid? Yes. Pero pag ikaw naging silver executive, meron ka ng additional na 10% overriding commission. Meaning, kung ikaw ay kumita ng 20,000 sa living pa lang at 10%, pag naging silver ka, may additional ka na namang 20,000. And again, ano ulit ang effort mo? Wala. At kapag ikaw naging gold executive, additional 20%, global ambassador, additional 30%. Ang tanong, paano mo-promote? Para maging silver executive, kailangan mo ng 10 global points. Paano naman yan? Katulad na lang sa C24/7, para mas malaking points. Ang 5 box ng C24/7 is equivalent to 1 point. So, ibig sabihin, para maka 10 global points ka, ilang boxes ng C24/7? 50. Ang tanong ngayon, lalaklakin mo ba yung 50 boxes? Hindi mo talaga kaya yun. Pero ang good news, yung 10 global points na yan, iyan po ay points mo at points ng buong grupo mo. Kaya kung sasabihin mong ipagpipilitan mo doon sa nag-imbita sa'yo, ay naku, ang ganda ng negosyo mo, kaya lang mahiyain ako eh. Ay naku, kung ikaw ay mahiyain, para sa akin, para talaga dito ka sa negosyo na to. Bakit? Kasi kung ikaw ay mahiyain, ang kailangan mo lang gawin is maghanap ng mga taong makakapal ang mga mukha. Para pag sila na nagbenta ba, lahat ng points ay aakyat sa'yo. Baka sabihin naman ng iba, ay ako, hindi ako mahiyain, makapal ang mukha ko. Eto ngayon ang problema ko. Wala kasi akong busy kasi akong tao, hindi ko kayang gawin ng negosyo nyo. Ay nako, alam nyo po ba, kung sasabihin mong hindi mo linya ang negosyo na to dahil sobrang busy ka, nako, para sa akin, para dito ka sa negosyo na to. Bakit? Kasi kung ikaw yung tipo ng taong walang time, ang kailangan mo lang maghanap is maghanap ka ng taong maraming pag sila nagbenta, lahat na naman ang points ay aakyat sa'yo. Kaya wala ka ng rason. Okay, gold executive, 100 global points. Global ambassador, 1,000 global points. Tapos na. Okay, ang tanong ngayon, mga kapatid, maganda po ba ang ating mga products? Yes! Kabisado ko yung yes na yan. Yes, yan ang mga members. Alam ko naman na nagaganda kayo sa product. Ang gusto kong marinig ngayon is yung yes ng mga first timers. Kaya mga first timers, kung katabi mo ngayon yung nag-imbita sa'yo, kausapin mo, sabihin mo, magsitahimik ka. At kami lang ang mag-uusap. Okay, mga first timers, taas ang kamay, mga first-timers. Okay. Mga first-timers, ang tanong ngayon, maganda po ba ang ating mga products? Yes.
Ba, aral tong mga to ha? Pinractice niyo. Maraming member oh, mga first timers, maganda ba ang ating package? Yes. Mga first timers, maganda ba ang ating kitaan? Yes. Umihina ha? Mga first timers, may magja-join po ba? Opo, may mga nag-yes. Sige. Eto Pero ito, baka kasi mamaya may mga first-timers, kaya pabawas ng pabawas. Naku, magja-join niya yata ako. Pag nakompleto yung yes No, eto para po sa mga first-timers, wala naman po kaming sinabi. Wala po akong sinabi na kapag kayo ay nag-yes ngayon, ibig sabihin kayo po ay kailangan ng mag-join ngayon. Lilinawin ko po ito. Wala akong sinabi na kapag kayo'y nag-yes ngayon, kayo'y magjo-join ngayon. Wala akong sinabing ngayon. Mamaya na lang. Kasi magsasalita pa ako. Okay, pero katulad po sa network, example ko na lang po, marami po sa akin under my network, kaya bumibili ng package dahil dito, sa 25 to 50% discount, lalong-lalo na sa Pasig, yung mga senior citizen. O bakit kapag senior citizen, magkano discount? 20% lang, tama? O sa atin yung Vida, ang dami kayong mga nagbababad-babad sa dila mga senior citizen. Ilan ang percent lang nila? 20%. Ang Vida, magkano discount? 50. Mas malaki. Kaya marami talagang bumibili po ng package dahil kadalasan dahil po sa discount. Yung iba naman, kaya bumibili ng package dahil dito sa scholarship certificate, lalong-lalo na pag malamit na ang pasukan. Kasi para sa mga magulang, madali ang elementary, high school, pero mahirap ang college. Kaya marami rin talagang bumibili ng global package dahil sa scholarship certificate. Marami rin ang bumibili ng global package dahil kasi gusto rin nilang gawin ng negosyo. Maniwala kayo sa hindi. Meron pong nag-join sa akin, taga-Pasig din. Kaya siya nag-join dahil sa tricycle driver, tinanong ko, bakit ba bumili ka ng global package? O sasera kasi ako Sabi niya, kasi gusto ko pong magkaroon ng ATM, walang maintaining balance. Bakit naman yan ang napili mo? Kasi hindi pa po ako nakakagamit yan. O normal lang naman hindi makagamit nun dahil wala namang ATM sa tricycle. Cash yun. Pero kaya po para sa mga nandito na ngayon, mga first-timers, hindi ko na po kayo tatanungin isa-isa kung bakit kayo bibili ng global package. Pero gusto ko lang pong maramdaman yung presensya ng mga first-timers na nagka-interest sa produkto, yung mga nagka-interest sa package, yung mga nagka-interest sa kitaan, o yung nagka-interest dun sa tatlo. So, okay lang po ba? Maramdaman ko ang presensya ng mga first-timers na nagka-interest doon sa mga nabanggit ko. Okay lang po bang tumayo? Nag-iintayin yung mga yan Ganyan talaga yung mga yan. Diba? Diba nag-iintayin talaga wala mo nang uupo, wala mo nang uupo. Sige, tayo mo tayo. Ayan. Wala na bang habol? Wala na habol. Yan na ba yun? Okay, palakpakan natin yung mga tumayo. Sige, upo na. Bakit namin kayo pinalakpakan? Para sa mga tumayo, Bakit hindi, grabe na Bakit namin kayo pinalakpakan? Kasi, syempre, ngayon pa lang, wini-welcome na namin kayo sa AIM Global. Definitely, ito pong negosyo na to ay pagtutulong-tulong-tulungan po natin. Kahit makita nyo ako dyan, pag may mga guest kayo, pwede nyo lang po kalabitin. Pero wag kalab ka rin, kalabit lang. Okay. At pangalawa, bakit ko pinapalakpakan yung mga first-timers na tumayo? Kasi ngayon pa lang, kino-congratulate ko na kayo dahil kayo'y pumasa sa unang step ng pagyaman. Totoo yan. Kasi alam niyo po ba, nabasa ko po yung sa book, sabi dun sa libro na nabasa ko, there are 4 pillars of success. At yung unang step para maging successful ay ginawa na nung mga tumayo. Kaya palakpakan natin ulit sila.
Ano yung unang step para maging successful? You have to decide. Oo, kasi importante po ang desisyon. Parang katulad na lang ngayon, subukan nyo, magkaroon tayo ng activity. Pagbaba mo ngayon sa baba. Pagbaba sa baba. Sa baba nga eh. Pagbaba mo. Siyempre, uuwi ka na. At ikaw ay sasakay. At para makauwi, kailangan sabihin mo sa driver kung saan ka pupunta. Pero ibahin natin, kapag tinanong ka, ito dapat ang isagot mo. Saan ka pupunta? Undecided pa eh. Ang tanong, pag yun ang sinagot mo sa driver, makakauwi ka ba? May mararating ka kaya? Ganun din po sa buhay natin. Kung hanggang ngayon, undecided ka pa rin, huwag kang magtaka, wala kang nararating. Kaya kung gusto mo maging successful, kailangan ngayon pa lang ay mag-decide ka na. At wag na wag mong sasabihin ang nakamamatay na salitang ito. Ano yung nakakamatay na salitang yan? Sabihin na, grabe, ang ganda na negosyo, no? Ang ganda, kaya lang pag-iisipan ko. Naku, wag na wag mong isasagot yan. Bakit? Kasi subukan ulit natin. Sabihin na lang natin, nag-decide ka na. Nakauwi ka na. At mag-isip ka ngayon. Pag uwi mo sa bahay, mag-join ba ako? Hindi. Mag-join ba ako? Hindi. Mag-join ba ako? At tignan natin pag habang nag-iisip ka, tignan natin kung may lalabas sa 500 sa utak mo at 1.5. Mag-join ba ako? 500. Mag-join ba ako? 1.5. Hala, kung habang kumikita ka, habang ikaw ay nag-iisip, balikan mo ko. Para sabihin ko sa buong grupo ko, wala nang mag-iimbita. Mag-isip na lang tayo. Bakit? Kung nakakayaman po ang pag-iisip, mga kapatid, napakarami ng yumaman. Kaya kailangan, para lalo na sa mga tumayo, hindi po enough ang number 1. Kailangan gawin mo rin yung number 2. Ano yung number 2? Para maging successful, you have to take action of your decision. Kailangan, parang katulad po nito, para lang to sa mga may mga asawa, tong activity na to. Sabihin na lang natin, nag-decide na kayong dalawa, sige, gusto na nating magkaanak. Pero pagdating ng gabi, nagtitigan lang, walang action na nangyari. Ang tanong, magkakaanak. Ganun din po sa pagkita ng pera. Kahit decided ka na, sige, handa na akong yumaman. Pero paggising mo naman sa umaga, puro ka lock up, shake, shake, shake. Hindi ka kikita ng pera. Kailangan gumawa ka ng action. Sabi nga, kailangan action kasi nasa Bible po yan. Sabi nga sa James, faith without work is dead. Kahit manalangin ka ng manalangin, Lord, gusto ko na pong yumaman. Handang-handa na po ako. Kaya lang yun nga, paggising mo sa umaga, sa bahay, wala ka namang ginagawang effort. May magbabago ba sa buhay mo? Tapos sisisihin mo si Lord, Lord, pinaparusahan mo ko. Pero nangyayari ba? Yes. Kadalasan sinisisi natin si Lord. Pero sabi nga, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kailangan gumawa ka, kailangan mag-decide ka, kailangan umaction ka, at kailan dapat gawin yan? Ngayon na. Kasi bakit kailangan ngayon na? Kasi maikli po ang buhay natin. Gaano kaikli? 3 letra lang yan. Ano yun? B, C, D. Ano yung B? Saan ka nag-uumpisa? Birthday. Saan ka ngayon nagtatapos? Death day. Ano ngayon? Ang C. C 24. Ano yung C? It's the choice you make. Sabi nga, our destiny is not a matter of chance. It's a matter of choice. Kapatid, kung anong buhay meron ka ngayon, wala kang ibang pwedeng sisihin kundi kasi yung naging decision mo years back ago. Kaya para sa mga first timers na nandito ngayon, nasa critical condition kayo. Bakit? Kasi whatever ang magiging decision mo ngayon, kapatid, yan ang magiging
bukas mo. Kaya make the best decision. At para mas makapag-decide kayo, kailangan i-consider mo rin yung isa pang letter C. Sino yun? Christ. Kasi pansinin nyo, si Jesus Christ po ba sinacrifice niya yung sarili niya para sa atin? Yes. O ano ba namang ikaw na nakaupo dyan ngayon, isakripisyo mo ang 8,000 mo para sa pamilya mo? Paano ba? Ilang beses mo na nailabas yan? So, simula nangyari. At para mas makapag-decide kayo, para mas ma-inspire din ang bawat isa sa atin. Kasi grabe po itong taong pag-sharein ko ngayon. Kinidnap ko lang to, mamayang alas 7 pa siya dapat mag-share. Pero sabi ko, kailangan mag-share ka ngayon para mas maraming ma-inspire. Kasi matindi po. Wala po dyan sa likod. Wala dyan. Naglilingon na kayo, nandito pa ako. Tatawagin ko. So, yung tatawagin ko pong share ngayon, grabe. Sabi ko nga dapat part na siya ng SB. Pero ito, ang matindi po sa taon to. Nako, ang tawag ba sa kanya? Parang kumbaga, challenge po talaga lahat tayo sa kanya. Hindi lang po kayo, pati po ako na-challenge din dito sa tao na to. Bakit? Kasi lagi ko to sinasabi, ako kahit liit mata, laki kita. Mas matindi tong taon to, wala kita, pero laki kita. Ganong katindi. Wala siyang nakikita, pero ang laki ng kita ng bulsa niya. Kaya kung ikaw ngayon nandyan nakakakita, mas dapat lang na kumita ka sa negosyo na to. Kaya hindi ko na to patatagalin. Kailangan i-welcome natin siya ng todo-todo. 1 milyon! Ay, ang saya naman ng 1 milyon nyo. Parang barya lang Hindi milyon yan Kailangan